Hindi naman kasi natin titigilan hanggang hindi natin nakikita. Aha. Hanggang saan aabutin talaga ito. Aha. Yeah. Kailangan talaga lumitaw kung sino ang responsableng mga opisyal. Lalo ba? Oh, wala kayong ganyan. Yung mga yung mga iyakin Talyanista at ensaymada, tabi-tabi muna. O so gusto mong gamitin, dito wala kang may papadisqualify. Pero sa tingin ko, Stella ha, ramdam na ho kasi nitong mga taga-APRO na kung sakaling wala silang hawak na pwesto sa pamahalaan, madali ho silang makakanti. Madali ho silang mayayari. Nako, kung sakaling matuloy ho yung hearing na yan sa Blue Ribbon sa susunod na linggo, meron ho tayong suggestion dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yarin lamang hindi na congressman itong si Stella Kimbo. Sa tingin ko, dapat natin siyang ipatawag dyan sa hearing na yan. Wala, lagot ka. Stella Kimbo, papunta na sa inyo ang bola. Yung mga insertion, yung mga palsipikadong flood control. Kaya ngayong mga panahon na to, gumagawa na ng paraan ng ali para makabalik sa Kongreso. Pero bago ho yan mga kababayan. At yung mga kabalbalan na yan, itong si Soto at yung banat na to ni Nanay Christy Permin, kung bago lang ho kayo sa page update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Mega love shoutout ho muna natin itong si Nay Christy ha. Palakpakan ho natin. Sinusubayan ho natin si Nanay Christy Permin ha. Yan ho talaga pagka kayo medyo mahilig kayo sa showbiz balita. Punta lang ho kayo sa channel nitong si Nay Christy. Eto muna mga kababayan. Nalabuhan lang ho tayo dito sa banat na to ni Soto. Ang problema ho dito mga kababayan, pero grabe no. Teka lang ha. Pero grabe no, pinagkaguluhan ho talaga itong si VP Sara. Wala pa ho tayong nakita na video nitong si Bangag na pinagkakaguluhan siya ng gano'n. Ibig sabihin ng mga kababayan, yung mga survey na naglalabasan, ibig sabihin totoo talaga na napakalakas si VP Sara kasi kahit saan siya magpunta talagang pinagkakaguluhan siya, no? Ito mga kababayan, random drug test sa mga empleyado ng Senado, ipinanawagan ni Soto. Yan, meron tayong problema dyan sa suggestion na yan, mga kababayan. Kasi itong si Marcos Jr., meron ng pulboronic video, meron ng Agent Morales, meron ng former Senator Nicky Cositeng, meron ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na wala sa tamang katinuan itong presidente na to, pero hindi kayo nananawagan ng drug test. Pero yung naamoy na Mary Jane dyan sa Senado, anak ng toko na amoy. Ipagpalagay na natin, bawal yun. Kasi illegal yun Pinagbabawal na droga yun. Kung yung lohika nitong si Soto, yung timbangan ni Soto, gagamitin natin doon sa mga aligasyon dito kay Marcos Jr., bakit hindi ko kayo nakikiisa sa pananawagan na magpa-hair follicle test ng presidente na to? Ito, hindi lang ho amoy ang pinag-uusapan dito. Merong katibinag na di umano, inalok siya ng white powdery substance nung nagpa-party-party sila dyan sa yung mga magkakaibigan na yan. Yang mismong si Coca pa ang nag-alok sa kanya. Pero walang Soto na nagsabi na random tayo dyan sa Malacanang. Di ba? Diyan ho tayo nalalabuhan dyan sa mga ganyang klaseng asake. Pero by all means, mag-random drug test kayo. Wala tayong problema dyan. Pero sana magpaka-consistent kayo. Kung anong klaseng pananawagan nyo na dapat ganito, dapat ganyan, dapat mag-drug test kayo, ganito, ganyan. Di ba, bago kayo bumanat ng ganyan, siguraduhin nyo na yung galaw nyo, pantay-pantay, hindi lamang dyan sa Senado. Kasi nga naman, yaang mga inaakusahan, yaang mga pinagbibintangan, nakalinya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit na ayaw nating isipin na merong halong politika to, napapaisip tayo. Kasi yung mga nagbibintang, bakit ayaw nilang manawagan ng hair follicle test doon sa isang individual na kung saan napakaraming tao ang kanilang mga statement nagko-corroborate kung nga na talang nagkakatugma na bangag ang ating presidente. Pero kayo tahimik lang. Pero yung amoy dyan sa Senado, ang bilis nyong makapagsabi na, "Hoy, random drug test tayo." Anak ng toko, Brad!
Balik ka na ng school bukol. Hindi nagagana yung mga ganyang klaseng paandar nyo sa sambayan ng Pilipino. Kahit na anong gawin nyo, wala kayong matatanggap na respeto sa ating mga kababayan. At ito naman ng mga kababayan, itong si Stella Kimbo, nako, itong si Aling Stella. Stella Kimbo, pinrotesta, nalagas na boto dahil sa pumalyang ACM. Ay, naku, ano to? Ano to? Anong ACM pinagsasabi nitong si Stella Kimbo? Talaga si Simbo. Kung ano-ano sinasabi. Ayun, automated counting machine. Ayusin mo kasi. Kayo naman dyan sa balita, pinapasearch mo pa PH update eh. So gusto mong gamitin, dito wala kang may papadisqualify. Pero sa tingin ko, Stella ha, ramdam na ho kasi nitong mga taga-APRO na kung sakaling wala silang hawak na pwesto sa pamahalaan, madali ho silang makakanti. Madali ho silang mayayari. Kaya itong si Stella Kimbo, hanggat maaari, dapat meron siyang hawak-hawak na pwesto sa pamahalaan. Tama o mali? Yaang automated counting machine na yan, kahit paano nating pagbali-balik ta rin, anong tawag ni, dito, itong ating crush na si Ma'am Kipichu. Crush ko to dati eh. Hanggang ngayon pa naman, crush ko, maganda yun eh. Lumalavarn. Anong Lumalavarn? Baka typo lang. Lumalavarn si Hermes. August na, file pa ng election protest, madam. Yung kalaban nyo, nakakaisang buwan na. Wala ba? Pilipino ba? Natural born ba? Anak na to ka. Patay tayo dyan. Hindi ba pwede yung playbook ni Abante? Hindi ba pwede? Pinasilip mo na. Hinayar mo na ba si Makalintal? Makalintang. Magaling na election lawyer yun. Hinayar mo na ba siya? Yan ang problema natin. Madami, di ba? Ano lang yan. Ang gawin nyo ho, ma'am, ito, parang mag-aala doktor na ako dito. Meron akong ire-reseta sa'yo, Stella Kimbo. Almusal, magnubina ka. Nubina. 10 beses, magnubina ka. Kaso yung pagnunubina mo, dapat Latin. Latin. Umpisan mo yung nubina mo, araw-araw. Dahil humanda-handa ka, pagkausapang insertion, di kami may papatawag dyan. Araw-araw. 6 na beses, uulitin mo magnubina. Pagpatak ng alas 5 ng madaling araw, umpisahan mo ng pagnunubina mo kung katoliko ka man. Magnubina ka, kaso salitang Latin. Pagdating ng alas 11 ng tanghali, punta ka sa Quiapo, luhod ka, doon pa lang sa parking, papunta doon sa altar. 6 na beses din. 6 na beses. Pabalik-balik ka, nakaluhod ka doon. Di ba? Mga nakaluhod. Pagkatapos noon, pagkagabi naman, mag-rosaryo ka. Rosaryo. Mag-rosaryo ka. 6 na beses din. Yung himayin mo yung rosaryo. Di ba? Tapos matulog ka, kinabukasan ulitin mo na naman. Sa loob ng gaano katagal na panahon, 3 taon, madam. Kailangan mong magnubina ng Latin, lumuhod sa Quiapo at magrosaryo tuwing gabi. Sa gayon, sa tingin ko, kahit papaano, hindi talaga Kailangan talaga. Wala, yung advice ko na yun, wala kasiguraduhan yun. Di sigurado na maaabsuelto kayo doon sa mga insertion dito sa pinakamaanumalyang budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung 2025, tandaan mo, ang angas mo nun. Diyan sa committee level, hearing, budget deliberation ng Office of the Vice President, Vice Chairperson ka ng appropriation, madam. Kaya pagka pinag-usapan itong budget na to, humanda-handa ka. Galingan mo na yung pagnunubina mo ng Latin. Anak ng toka. Pagka ikaw hindi mo sinunod yung payo ko na yan, mapapabilis ang pagpapatawag nila sa'yo diyan sa Senado. Ito na mga kababayan, itong si Nay Christy Fermin. Okay?
Galit na galit po ang DDS ngayon kay Vice Yan. Ganda. Kapag Nako. nakahiga ng tao, pag nakadapa na, hindi mo na sinisipa. You don't correct. kick a dying dog. Binulabog mo ang kuta ng langgam, ngayon kinakagat-kagat ka. At sabi Nako. nga natin, hindi niya ito inaasahan. Hindi niya alam na ganito pala kalaki ang sunog na magaganap pagkatapos niyang paglaruan ang pangalan ng dating Pangulo. Ano Ngayon, balita ko natin, hindi na siya ang endorser ng McDo. Si Arte Evangelista na. Rumor pa lang yun ha, bali-balita, hindi kumpirmado. Alam nyo naman sa social media, nag-post lang siyempre hindi naman ipopost siya ni Hart. Internet sensation yan eh. Diba? Hindi ka naman basta-basta hahawak ng french fries o chicken joy o anong tawag nila sa McDo? Chicken McDo. Kung walang bayad, di ba? Lahat ng galaw mo, kung sikat ka, dapat may bayad. ang sabi ng mga DDS na talagang galit na galit at gusto siyang sugkurin at ipako sa krus? Anong sabi? Kung saan ang mahinang parte ng katawan mo, doon ka namin bubueltahan. Gagamitin ko yung sinasabi ng DDS, vice pangit, kasi hindi na doon sa ganda Dapat daw ngayon palitan ng Oo, pangalan. palitan ng pangalan. Ang tanong Mali pa nga, sir eh. Ang tawag namin sa kanya, baklang... Sir, pasensya na. Alam ko kasama kayo sa organisasyon nangingi ako ng dispensya. Aklang kanal ang tawag ho namin sa kanya. Itong si sir naman parang matino naman, hindi siya gumagamit ng hindi siya stand-up comedian na kung saan talagang kung ikaw ay nasa harap ni Vice, pag ikaw na pagtripan niya, sigurado pati lahat ng ika nga tayo pa naman ayaw natin gawin, baka pagka namasapak pa natin yung kung titripan mo ako, inaano ba kita? Ay, tama nga pa. Hindi ako dumadalo sa mga comedy ba? Hindi tayo dumadalo sa mga ganyan. Baka ako mapagtripan eh. Di ba? O kung sakali yung pagtripan ako, yung tipong, Brad, babanatan kita mamaya ha. Pero trip lang yun. Yung abisuan mo na ako kagad, hindi yung tipong patatayuin mo ko. Tapos, hirap na, di ba? I-on the spot ka. Senator Rodante Marcoleta nga diba? Binanatan di. Anong ginawa ni Senator Dante Marcoleta? Baka wala sa tamang katinuan yan. ko lang kay Vice, ikaw ba may talent ka ba talaga? Na ipakita sa konsyerto mo. Hindi ka pa nadala. Hindi ba't hanggang ngayon, 12 taon na ang ginawa mong pambabalahura kay Miss Jessica Soho. Dapat nadala ka na dun. Diyan ka nadapa. Dapat bumangon ka na. Hindi. Nagpakadapa ka na naman para magkasugat ka na ibibigay talaga sa'yo ng mga nagmamahal sa mga tao na binalahura mo. Siyempre po, lagi naman nating ibinabahagi sa bakit galit Si Nay Christy, natin yan? Saludo. na galit po ang DDS ngayon kay Vice Ganda. Kapag Ito na mga kababayan, nalipat na ho tayo doon sa video na kung saan talagang pinagkaguluhan ng ating pinakamamahal na Vice Presidente. Handa na ba ang lahat? O para sa mga ensaymada at talyanista na sumisilip-silip dito, pumapasyal-pasyal sa PH Update, ito, para naman, ito yung ika nga, ito yung kumbaga pasalubong ko sa inyo. Alam ko naman na talagang miss nyo na itong si Vice President Sara Duterte. Ito siya. Ito, panoorin nyo ha. Meron na ba kayong nakitang entrada ni Bangag na ganyan? Wala. nakahiga na Ay, tapos na pala ito ulit.
kayong ganyan. Yung mga yung mga iyakin Talyanista at Ensaymada, tabi-tabi muna. Wala kayong ganyan. Sabihin ko sa inyo, matapos na lang ang termino ng amo nyong bangag, hindi niya mararanasan yan, dinadanas na yan ni VP Sara. Kahit na ano pang gawin nyo, kahit na ano pang gawin yung pandudurog sa kanya dyan sa confidential fund na yan, dyan sa impeachment na yan, hindi nyo mababago ang katotohanan na mahal siya ng sambayanan. Tama o mali? Yun sinasabi natin. Yun ang laging tanong sa sambayanan. Tama o mali? Hindi mararanasan yan. Hindi mararanasan yan ni Marcos Jr. kahit sa panaginip dahil ang pinapanaginipan nun, yung pagsinghot niya ng pulburon. Di ba? Kasi yan, nakalaan lamang yung mga ganyang klaseng kaganapan kay Vice President Sara Duterte. Na nga, punta na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Gate! Sen, yung balikan natin yung sa flood control. Kasi ang banggit nyo nga, Martes, meron ng hearing ang Senate Blue Ribbon. Simula lang yun. Hindi naman natin kayang tapusin. Napakalawak ng isyong i-cover natin dyan. So, may mga mangilan-ngilan din tayong inimbita. Pero hindi matatapos sa isa, pangalawa, pangatlo. Hindi naman kasi natin titigilan hanggang hindi natin nakikita. Hanggang saan aabutin talaga ito. Kailangan talaga lumitaw kung sino ang responsableng mga opisyal ng pamahalaan. Masyadong malaki ang dapat dapat pa lang doon sa budget pa lang talagang tingnan na natin 'Di ba? Kung sino yung mga nagnasa na mga congressman na nagtulak diyan sa mga partikular na infrastruktura na 'yan, 'di ba? Dapat na natin yung mga naglabi ba, 'di ba? Kaya gusto ko mapatawag talaga yung si Stella Kimbo Waldas na pera. Halos trillion po sa House of Representatives, hindi ko alam kung nag-start na sila dahil gusto rin nilang investigahan itong flood control project after ng SONA. Pero ang sabi ni Senador Sandro Marcos, senador? Congressman, House Majority Leader Sandro Marcos, teka muna, parang hindi tama. Dahil iimbestigahan natin ang ating sarili. Kasi parang sinasabi niya, hindi, mga mambabatas ang itinuturo nga Na, may punto siya. Tama, may punto siya. Ano bang masasabi niyo sa sinabi na yon? Very valid ang punto niya, Sandro. Nelson, sapagkat paano mo nga naman iimbestigahan ang sarili mo? Kapag nag-iimbestiga ka, ang palaging parametro dyan, pamantayan, ay yung mag-iimbestiga ay kinakailangan may pagtitiwala sa kanya. Sapagkat kung inimbestiga mo, sarili mo, ano maging kahihinatan, baka pagtawanan yung resulta ng investigasyon mo Parang kanina, balikan natin yung PAGCOR. Operator siya pang regulator Parang ganito rin sila Isip-isipin mo, kung tama yung mga pinagsasasabi ng mga ibang ngayon ay nagtatatalak na rin yan. 65, 67 congressmen ay pare-parehong contractors. Kung makikita mo naman nga, yung iba dyan ay galing na parang may USEC dyan na galing sa DPWH na ngayon ay congressmen. Di ba? Ngayon, paano mo nga masisiguro at paano ngayon na pagtitiwalaan ng tao yung kalidad nung pag-iimbestiga mo? Pwede kayong mag-iimbestiga, bakit hindi? Kaya lang, pagka naman hindi pinaniwalaan yun, di sayang lang. Yun ang aking masasabi rin. Ayun nga, kasi nagkausap din kami ni Kong Sandro. Tinanong ko nga sa kanya, sabi ko, Kong, nagsisimula na yata ako yung good government. Hindi kanya, hindi kanya tama Ano sabi niya? Hindi ako makakapaniwala doon, sabi niya. Naintindihan ko naman At siyempre gusto niya na dapat siguro ang mag-imbestiga sa kanila, independent siguro na kung ano man ang gusto nila. Pero hindi sila mismo, hindi yung committee nila. Di ba? Tama po. Kasi kontrolado nila, pati resources. Sino imbitahan natin? Sasabi mo yung mga kaibigan lang imbitahan, yung mga kalaban, wag.
Yung mga talagang may kasalanan, baka mamaya, kung ano pang pagsasabihin dito, matiklo tayo rito. Di ba? Saan ano ang reaksyon nyo dito naman sa pahayag ng COMELEC? May kaugnay din dyan sa mga korporasyon na sinasabing nakakopo ng mga flood control project. Ang sabi niya kasi, bawal sa batas na ang isang negosyo na may kontrata sa gobyerno ay may campaign contribution sa kandidato. Ayon sa, may binanggit siyang batas dito eh. Tama naman yun. Tama naman yun. Pero sa tingin ko, yun lang ba? Yun lang ba yung ano, dahil sa tumulong? Maaaring isa yun sa dahilan. Pero sinasabi ko yung na-institutionalize na eh. Doon pa lamang sa, hindi dahil sa campaign period, hindi na campaign period eh. Di ba? Minsan naman siguro yung 2025 na campaign period. This year, paano yung next year? Wala namang may election pa ba ron? Wala na. Oo. Ibig sabihin, hindi lamang din campaign period ang gagawin mong dahilan dyan. Yung karaniwan na na-institutionalize na yan, basta meron siyang 15 to 20%. May election man o wala. Oo. Ibig sabihin, basta nakinabang siya doon sa proyektong gano'n ang kalaki ang komisyonan. Parang diversionary lang na kunwari ilalagay na sa election eh. Bakit? Oo nga. No? Once every 3 years lang election eh. Di ba? O paano yung hindi election year? Siguro ito lang ang kanya kasing sakop eh. Kasi COMELEC sila, Sen eh. Pwede naman. Bakit hindi? Kaya lang, baka mamaya masyadong limited yung makita mo dyan. At yung ibang aspeto hindi mo nakikita. Halimbawa, yung hindi politiko na sangkot dyan. Mga district engineers, mga regional directors. Oo nga. At umaabot pa sa main office ng DPWH. Kasangkot pa dyan ang COA, ang DBM, Quality Control, yung BAC. Hindi mo pag-uusapan yan? Hindi natin titingnan yan? Sabi ko nga sa'yo, kaya napipilitan ng contractor na yung ibaba niya ang kalidad ng kanyang project para lang maibigay niya yung nire-require sa kanya. Isipin mo, higit sa kalahati ang nawala sa pondo ng project. Paano mo nga naman itatayo sang-ayon dun sa hinihingi ng plano? Specification. Napakabigat pong investigation ito, Sen, kung ito ay talagang... Mabigat talaga yan. Kaya nga ako, ang sinasabi ko ngayon pa, kaya binroadcast ko, lahat po ng mamamayan na may kakayahan na makipag-ugnayan sa aking opisina, basta po may tutulong kayo, tatanggapin po namin yan. Lalong-lalo na po, yung mga impormasyon na reliable. May mga litrato po kayo, napaka-importante po niyan. Kasi may cellphone po kayo. Lahat po ng mga alam nyo na mga flood control project sa inyong mga barangay, kuhanan po nyo ng litrato. Lagyan nyo lang po ng date at saka lugar. At kung kilala yung contractor, yung pati contractor, yan ninyo. At saka nyo po padala sa opisina. Para sa ganun po, yan lahat ay magamit natin sa ating pag-iimbestiga. Yan. Di madadabay na dito, bagamat ang iniimbestigahan natin, ang focus natin ay flood control project, kasi parang ganito rin ang kalakaran sa lahat ng proyekto eh, yung kickback na ganito. Ito munang flood control, kasi nga napakalaki ng ginugol natin dyan. At meron pa nga nagsabi sa akin, ngayon pa lang, marami nang nagpipid sa akin, kinakailangan lang, screenin mo lahat. Kaya kailangan i-bet mo lahat kasi baka naman yung iba gumawa lang, baka mamaya AI, hindi naman pala, di ba? So, meron naman tayong mga katuwang dyan sa opisina na lahat ng ito ay talaga susuriing mabuti. Yung magagamit, yan ang ililinya sa investigasyon. Pero pagka ba Blue Ribbon Committee, so pagkatapos nitong, halimbawa, may mga nakita kayong mga paglabag, ano ito, rekomendasyon din na may makakasuhan dito? Siyempre, pag nakita natin at nasuri natin ang mga dokumento at malinaw naman. At lalo na ngayon, sinusubaybayan ng tao yan.
Aba, pag hindi gumalaw yung concerned prosecution agency, aba, mananagot po kayo. Kaya nga yung gusto kong maging ombudsman, yung talagang matino Ay, nasabi nyo Kasi yun. wala pa tayong ombudsman ngayon. Ayun nga po. Nag-retire na yung dati nating ombudsman at ngayon ay merong 17. May 17 candidates for ombudsman. Na alam ko pasisimulan ngayon ng JBC, ito yung Judicial and Bar Council, Opo. na magso-shortlist. Magso-shortlist. Iisa-isahin nila, Sen, ano? Pero bukod dun sa interview, kasi interview nila isa-isa para makita kung anong qualification at karapat dapat bang makasama sa shortlist. Meron rin silang gustong gawin ng publiko Ito, naglabas sila ng post sa Facebook ngayong araw at ang sabi nila ay, "We welcome your thoughts, concerns, or comments about the..." At tapos may link. Pag kinlik mo yung link, doon nalilitaw yung mga aplikante. At sasabihin mo siguro, bawa, Kanino galing yan? sa JBC. O, di maganda yan. Ako, positive yan. Aha. Positive yan. Para masabi ng taong bayan kung anong masasabi nila dito sa mga nominado, dito sa mga aplikante. Ito po ang listahan. Pagka ganun ang labanan, ang taong bayan ang pipili kung sino yung kung inihingi nila opinyon ng sambayan ng Pilipino, sigurado si Bonjing di na makakapasok yan. Ay si Boying di na yung dalawang magkaibigan tinatawag ng Bonjing ngayon. Si Bonjing sa House, si Bonjing sa DOJ. Pambira talaga Pagka tinanong ho natin kung ano mga punto de vista ng ating mga kababayan kaugnay dyan sa dyan sa ombudsman, kung sinong malabong makakuha ng boto yan si Bonjing. Sukang-sukang ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga Duterte supporter, yung ginawa nila kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kasi Mr. Chair, kasi case of first impression, kaya ginawa namin yung aming yung judgment call na sa tingin namin tama noong mga oras na yun. Nakuloko ka ba? Merong korte, di mo dinala sa korte. Tamang judgment call, ipadala sa dahig ni Netherlands. Anak ng tokwa, parang merong tama 17 po ito Justice Samuel Gairlan, Kim Henares Jacinto, former COA and now PCC Chairperson Michael Aguinaldo, Judge Jason Rodenas, Michael Musngi, Beda Epres, Bautista Corpin, Lisa Logan, Romeo Benitez, Felix Reyes, Geraldine Ekong, Melvin Matibag, Mario Lopez, Stephen Cruz, Jesus Crispin Remulla, Benjamin Kagiwaw, at Johnny Caroche. Ayan, 17. Ang sabi nila dito, Sen, pagka-ombudsman, kasi ang uusigin mo dito, yung mga opisyal din ng gobyerno, yung mga nakaupo Dapat daw, at least hindi politiko. Hindi, anong sa tingin nyo, Sen? Parang wala pa nga naging ombudsman na galing sa politiko o kandidato. Basta ang pinaka-importanting pamantayan dyan ay yung kakayahan mo na masusi mo mapag-aralan ng ebidensya laban sa isang taong ipinagsasakdal o pinaiimbestiga sa opisina mo. At meron kang kapasidad na i-resist mo yung anuman ng kanilang pakikipag-usap sa iyo. Kasi pupunta sa iyo yan sa anumang paraan. Kukuha ng padrino, ganito, ganyan. Dapat, hindi siya basta-basta. Ibig sabihin, matatag ang kanyang paninindigan na ebidensya lang ang gagamitin mo. Hindi yung pakiusap ng kahit sino. Kasi maaaring kaibigan mo yan. Kamag-anak mo pa siguro. Di ba? O kaya may pinagkakautangan ka ng loob dyan. Hindi mo naman kasi maiaalis na ganun Pero dahil nga sa napaka-importanting katungkulan na yan, kasi
ang gagawin mo ay pantulong para sa kasusugpo ng katiwalian. Kailangan magbigay ka ng hatol na talagang kaya mo hinatulan ng gano'n ay pagsasakdal mo. Kasi lahat ng i-refer mo, isasubmit mo sa Sandigan Bayan, ibig sabihin, kaso na yun eh. Oho. Ikaw lang ang opisina na talagang may kakayahan na imbestigahan mo yung mga public officials. Kahit private naman, nakaugnay nung kanilang gawain sa public, pwede rin naman kahit private eh. Kaya napaka-importante nun. Kaya makikita mo yung kalidad niya talaga. Kaya ang daming qualified pero yung katatagan, yung yung parang natatakot sila. May nakausap kasi ako eh. Sabi ko, kung ako tatanungin mo, bagay na bagay ka dyan. Kasi kakilala ko naman yun. Wala, Sa ombudsman. Ang unang nakita ko sa kanya, yung kalungkutan eh. Ayaw yung takot eh. Takot. Sinabi ko nga sa kanya, alam mo, kung talagang gusto mong tumulong sa bansa mo, kung gusto mong tumulong sa bansa mo, maraming paraan para tumulong ko sa bansa mo eh. Pero yan ang ultimate. Kung talagang kaya mong i-contribute ang sarili mo dyan, magsasakripisyo ka dyan. Magsasakripisyo ka dyan. Pati pamilya mo magsasakripisyo dyan. Pero yun ang talagang sa nakikita ko kung ganyan, ang kailangan para labanan ng katiwalian sa ating bansa. Tama. O andun naman ako sa Blue Ribbon. Hindi ka ayaw bang makipag-tandem sa akin? Oo nga, Kailangan ko yung ganyan. Diretso na. Halimbawa kasi kung nasuri ko, pagkatapos umabot sa ombudsman iba naman ang pananaw niya. Baka mag-away pa kami nun. Oo nga. Di ba? Pero kung halimbawa, alam mo na madali, yun, in-offer ko pa sa kanya na gano'n eh. Ayaw. Hindi ko alam kung nainganyo ko siya o lalong natakot sa akin. Baka ako nandito sa listahan. Pwede. Kasi kung wala dito sa listahan, hindi... Wala siya sa listahan. Pwede ibang ihabol yon na... Kung halimbawa, ako si Pangulong Bongbong. Pwede ba yun? Sino ba yan, Shen? Na hindi ka kasama sa... Hindi, kung ako si Pangulong Bongbong. Sabi niya, Mr. President, ito po yung 3 napili namin mula sa mahabang listahan. Yung JBC. Ayaw ko mga ito kanya. I-open uli. Pwede gano'n. Ba't naman hindi? Pwede pala yun. Ako yung Discretion. Ako yung pipili kung ayaw ko ba eh. Bakit? Oo nga, tama. Diba? Tama kayo. Nasa Kung seryosohin natin. Yun. Kaso baka gusto ng presidente dahil alam niya, 6 na taon daw ho yan mga kababayan eh. Dahil alam niya pagkatapos ng administrasyon niya, sigurado mababalagbag yung mama niya. Maraming kaso itong si Marcos Jr. pagkatapos ng termino niya. Alam niya yon, tanggap na nila. Lahat sila, maging yan si Martin Romualdez, alam nila. Pagkatapos ng administrasyon na to, meron silang kalalagyan lahat. Diba? Kaya kung pwede lang si Bonjing ang ilagay dyan, ilalagay ho nila si Bonjing dyan. So, guys, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. No? Mabuhay si Vice President Sara Duterte. Mabuhay lahat ng taga-suporta ng mga Duterte. At tuloy-tuloy lang ho tayo. Ika nga yung momentum, nararamdaman ko na eh. Ika nga yung mga tectonic plates sa political landscape sa atin, nag-iiba na talaga eh. Kumbaga, nagsisip na eh, di ba? Yung iiba na eh, yung dating mga nasa baba, unti-unti nang umaangat, di ba? Mga Duterte, di naman napunta sa baba yan eh. I mean, doon sa pwesto sa pamahalaan. Ramdam na ho natin itong si BP Sara na talaga siya ang magiging presidente sa 2028 presidential election. Maraming salamat ho mga kababayan. Mahalin natin ng Pilipinas. Tulog na. Magsitulog na ho tayo lahat. Anong oras na? Tulog na.